Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Sabado sa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin ko isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng likod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupang ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ko ng isang tipan sa kanila.
Ito ay ang tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan niyo ang sabi ng poon at ipayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangapal ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poong si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tikib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pari, mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifás, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam
kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ano pong nararamdaman ninyo? O anong ginagawa ninyo kapag ka ang inyong kapwa, kapitbahay, kaibigan, kapatid, kamag-anak ay mas magaling kaysa sa inyo? Kapag ka mas mayaman, kapag ka mas maraming ari-arian, kapag ka mas nagtatagumpay kaysa inyo, kapag ka mas maraming kaibigan, kapag ka mas maganda ang trabaho, kapag ka mas maraming nararating, anong nararamdaman natin kapag ka ang kapwa tila baga mas maayos ang buhay kaysa sa atin? Kapag ka mas nakikilala kaysa sa atin. Sa mabuting balita ngayon, huling araw bago tayo pumasok sa mga mahal na araw bukas, simula ng linggo ng palaspas, mas umiinit ang tagpo ng mabuting balita dahil ang mga Pariseyo, ang mga iskriba at mga saserdote hindi matanggap na mas kilala si Jesus kaysa sa kanila. Naiinggit ang mga Pariseyo dahil nakakagawa ng himala si Jesus. Natatakot ang mga saserdote na mas nakikilala si Jesus kaysa sa kanila. Kaya ang kanilang ginawa, plinano nilang ipapatay si Jesus. Tayo po, anong ginagawa ninyo at anong nararamdaman ninyo kapag ka nakapagpatapos na ng 3 ang inyong kapitbahay dahil 3 ng tarpulin ang nakakabit sa harapan ng bahay ay hindi ka pa nakakaisa? Tapos biglang may bagong deliver pang rep, bago, 2-door na rep ang dumating. Tas nakita mo nung isang araw, aba, paalis lahat. Pasaburakay ang buong pamilya. Mga minamahal, sa buhay, sadyang may mga pagkakataong tila baga, mas nakakaraos ang iba. Tila baga, mas maayos ang buhay ng iba. Pero kahit kailan, hindi naging maganda ang buhay na tumitingin at nagkukumpara sa buhay ng iba. Marami po kasi sa atin nakikita yung kung anong wala, hindi nakikita kung anong meron. Naku, luma na ang TV natin, mukhang malabo na. Parang tayo kailangan bumili ng TV. Naku, mukhang sikip na ang aking mga pinamimili sa ating rep. Maliit ang ating rep. Kapag inggit ang pumasok sa buhay ng isang tao, wala kang makikitang maganda sa ginagawa ng iba. Kapag ka ang buhay mo ay nakatuon lamang sa kung anong sasabihin ng iba, sa kung anong iisipin ng iba, mahihirapan kang mabuhay ng masaya. Kapag ka ang buhay mo ay laging nakatuon sa kung anong mas malaking tinatanggap ng iba, hindi mo makikita ang iyong mga biyaya sa iyong buhay. Sa ating mga paghihirap, sa ating mga kapighatian, kulang pa ba ang pagkakataong ito para patunayan ng Diyos
na ikay binibigyan niya ng biyaya? O alas 6:20 na, pero inyo'y buhay ka pa? Kulang pagahong biyaya ng Diyos iyon? Maaring may sakit ka, maaring may problema, maaring may pinagdadaanan, pero nakakaraos. Kulang pa bang biyaya ng Diyos iyon? Kapag ka hindi mo nakikita ang biyaya ng Diyos sa iyong araw-araw na buhay, mahihirapan kang magpasalamat sa mga biyayang iyong tinatanggap. May problema, oo, pero nariyan ang iyong suportadong asawa. May sakit, oo, pero nariyan ang iyong mga anak na nag-aalaga sa iyo. Maraming utang, oo, pero nariya't nakakaraos sa mga gastusin sa araw-araw. Yun ang biyaya ng Diyos. Kailanman, kapag ka pumasok ang inggit sa buhay natin, wala kang makikitang maganda sa buhay mo. Anong hamon sa atin, mga minamahal? Lalo ngayong panahong ito ng Kwaresma, maraming nagpipilgrimage, maraming nagbibisita iglesia, maraming nagbabarkadahan para pumisita sa mga simbahan. Titingnan natin ang mas malaking biyaya ng Diyos kaysa tingnan kung ano ang nangyayari sa ating kapwa. Kapag kainggit ang inyong pinapasok sa buhay, hindi ka magkikita ng magandang bagay para sa kapwa. Kapag ka ang nakita mo kung anong wala, hindi mo makikita kung anong mayroon ka. Kapag ka ang nasa sa isip mo lagi yung mga gusto mo dahil mayroon ng iba, hindi ka magiging masaya. Si Jesus, sa kabila ng maraming pag-uusig, sa kabila ng maraming gustong pumatay sa Kanya, sa kabila ng gustong maraming magpahirap, nanatiling nakatuon sa biyayang kaloob ng Diyos, nanatiling nakakabit sa Kanyang pagmamahal sa Ama. Kaya nga, sa pasimula ng Kanyang mga pagpapakasakit bukas, magtatagumpay sa Jesus dahil hindi siya nakatuon sa kung anong sasabihin ng iba. Nakatuon lamang siya sa biyayang ipagkakaloob sa Kanya ng Ama pagkatapos ng pagdurusa sa buhay na ito. Sa pagtanggap po natin kay Jesus mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng pusong tulad ng sa iyo. Yung nakukontento sa iyong biyaya. Yung hindi nagkukumpara sa kapwa. Yung masaya sa mga pagpapalang tinatanggap. Upang sa bandang huli ng aking buhay, tulad mo, mapagtagumpayan ko ang aking mga pagdurusa upang makayakap sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito ang pinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, Sa paghahalo inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hitahin pagpapala ng amin. Magsitayo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masipayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napahawang nais mong tubusin ng Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang kordero na nagligtas sa buong mundo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal, nagmula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang mamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buong kong kalooban. Siya ay inyong pakinggan at sundin sa pangangaral. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang mamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
sa tinapay, kundi sa salitang mahal, nagmula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang maamong kordero na nagligtas sa buong mundo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalos sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naiiba sa kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, ngayon po'y taon ng Jubileo at sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kami po ay nag-aanyaya sa inyong magpatatak kayo ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook. Ito po'y available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang paliwanag tungkol sa Jubilee Year, sa plenary indulgence at mga panalangin kay Padre Pio. Ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ngayon pong darating na linggo, bukas, ay simula na ng ating mga mahal na araw, Linggo ng Palaspas. Ang simula po ng pagbabasbas ng mga palaspas ay mamayang alas 5 ng hapon na misa. Kami po may nakita sa inyong may mga dalang palaspas, hindi po yan mababasbasan ngayon. Ang simula po ng pagbabasbas ng mga palaspas ay misa ng alas 5 ng hapon mamaya at sa buong maghapon bukas. Yun pong misa ng alas 9 bukas ay magiging alas 8:30 upang bigyang daan ang prosesyon ng mga palaspas sa oras na iyon. Ang iba pa pong mga gawain ng ating mahal na araw, simula Lunes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, ay makikita ninyo sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana na nakapost din sa ating Facebook page. Nawa po ay magabayan kayo at makiisa sa ating mga pagdiriwang. Ngayon po ay araw ng Sabado, tayo po ay may pagpapakumpisal mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Kayo pong lahat ay inaanyayahang magbalik loob ngayong panahon ng Kwaresma. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin. Para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Para po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas kay Padre Pio, may mga available pong rosas sa gilid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Ito pong relikya na narito sa inyong harapan, itong nakasalamin, yan po ay tela na may bahid ng dugo ni Padre Pio. Yung nasa bandang likuran naman ay guwantes na may bahid ng dugo ni Padre Pio. Sa ilalim ng ating kampanaryo, marami pa po tayong first at second class relics ni Padre Pio. Nawa po ay madala tayo ni Padre Pio patungo kay Kristo. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damit kung may naghihirap. Isusunod po kaagad ang pang-umagang panalangin. Hanap ang mic.
Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating pangumagang panalangin. Ngayon po ay nasa ikalabindalwa na tayo ng Abril at ikalimang Sabado sa panahon ng Kwaresma. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi At purihin ka purihin ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupang kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumambat magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag pagtigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Purihin mo, kaluluwa, hari ng kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay kaligtasan. Daklain mo ang Diyos na siya'y nagpapala. Siya'y mahinahon, kung magalit, di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo ring mga anghel, sambayan ng ating Diyos. Mukha niya ay nasilayan, papurihan ang lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisan lahat, purihin ang ating Diyos. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. At ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y digin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit ng palapit ang sakay umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Lang ang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway
na handa na para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway sa puso ng dagat, lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkukup, nag-iingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginoon ang kanyang pangalan, ng mga kawal ng paraon. Sa dagat ng mga tamboy, nangagsilusong. Ang lahat ng ito'y kanyang nilunod. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kaya pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya'y mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat, ang makikita ko kahit anong bagay. Hati-hatiin yaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kaming lahat ng ari-arian. Ang hininga mo'y malakas na hangin, nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanal ay kahanga-hanga? Sino ang tulad mo, nakahanga ay dakila ang gawa? Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, ng iyong taas, sila sa daigdig, naglaho at sukat. Tapat kang mangako, ang iyong tinubos, iyong inaakay. Sa bayan mong banal, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na tinanggi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman, papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas, at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Purihin ang Panginoon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa dati, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang, ngayon, at magpasawalang hanggan. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Pagbasa sa sulat ni Isaías. Magpakbuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo't magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawag ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputihan. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan. Wika ng Panginoong mahal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at kinalinga ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kakabaga ng ating mga magulang at aalalin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaway
upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daranan at ituro sa Kanyang bayanang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubang mabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan. Wika ng Panginoong mahal. Upang gawin tayong bagong sangnilikha, binigyan tayo ni Kristo, Panginoon, ng mga tubig na muling pagsilang at inihanda ang hapag ng Kanyang salita at Kanyang katawan. Manawagan tayo sa Kanya at sabihin, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Jesus, maamo at mababang loob, pagkalooban kami ng awa, kabutihan at kaloobang mapagkumbaba. Gawin mo kaming maunawain sa lahat ng aming kapwa. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Turuan mo kaming tunay na maging kapwa sa lahat ng nahahapis at nagugulo, at matularan ka bilang mabuting Samaritano. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Ipanalangin nawa ng mahal na Birhen, na iyong ina ang lahat ng mga umako ng buhay panata ng kalinisan, upang mapalalim nila ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa iyo at sa simbahan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Pagkalooban kami ng biyaya ng iyong habag, patawarin ang aming pagkakasala at ang parusa mo'y ipatawad. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din sa mga intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Sama-sama po nating dasalin ang dasal na tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadyan mo sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ibaling ang aming mga puso sa iyo sa paghahanap sa kaharian mo at pag-ibig sa kapwa-tao. Kami naway maging bayang sumasamba sa iyo sa diwang totoo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating panalangin pang-umaga. Ang sunod po nating misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga. At para po sa mga gustong mag-avail ng mga bulaklak, meron po tayong rosas sa ating extension area. Puting rosas po kapag natupad na ang inyong kahilingan. At pulang rosas naman po kung kayo mayroong mga panalangin
sa pamamagitan ni Padre Pio na itataas sa ating Panginoon. Maraming salamat po.